Hi everyone! I'm Jim B, and this is Rewind, a throwback podcast. Hello guys! Welcome ulit dito sa Rewind, a throwback podcast, and this is our second part ng interview natin or ng pakikipag-chikahan, pakikipag-throwback at pakikipag-rewind natin sa talagang isa sa mga naging icons na sa pagsusulat sa TV. Aminin na natin yan. Hindi natin pwedeng i-downplay sa mga programang kanyang nagawa. Miss Kit Villanueva Zapata. Hello, Miss Hi, Kit. Jim P. Hello. Hi, guys. Yan. And last week, ang napag-usapan natin ay ang beginnings ng TGIS at ang beginnings din niya bilang writer ng youth-oriented shows. Kasi actually, mo, Miss Kit, isa sa mga pinaka-malalakas naming episodes, o yun na yata ang malakas, yung throwback namin tungkol sa mga youth-oriented shows, I think ang daming tao na nakarelate na naging part talaga ng Saturday afternoons nila and later Sunday afternoons ang panonood ng youth-oriented show sa hapon. No? And alam naman natin na ang sumunod sa TGIS ay, of course, ito na alam niya yan, ang aking pinaka-favorite talaga. Kasi nga ito na yung kinalakihan ko na parang ito na yung part talaga ng aking childhood, ang Click. Although kayo, Miss Kit, sa batch 2 na kayo pumasok na. Sa batch 2 na ako pumasok kasi kinasal muna ako, nagkaanak muna ako. So you stopped na writing soaps? No, I didn't stop. I was doing Pintados. Oh. Pintados. I was doing that one. Mm-hmm. Oh, with Direct Mark then and Direct And I also did Campus Romance. Yung mga ganon. Mm-hmm. Ano lang. Yung Campus Romance, yun parang episodic yun So, yun. Mm-hmm. So ganun muna. Hindi muna kayo Well, Pintados lang. Oo, kasi yung parang, yung Click kasi hindi Viva produced yan. I was still in Viva. So nung nawala yung TG and they produced their own Click, hindi ako kasama syempre. Yeah. Pero nag-H2K ka rin ba, Miss Kit? Hindi ako nag-H2K. Umalis na ako ng Viva by then. Okay. I got married. Yun. Mm-hmm. And then doon muna kayo sa company and then lang. I did Pintados. Yung GMA naman yung Pintados After that, I think they got Dom to direct Click. Mm-hmm. Tama nga ba? After direct Mac, tama nga ba? Yeah, sa episodes ngayon nakikita na Oo, na parang basta may episodes. may time na Dom was also directing na Click and then he recommended me. Mm-hmm. So yun. Tapos Don Michael Perez was the head writer and then he got me. Kaya medyo parang ako. Tumalon ako dun sa gitna at ng gulo. Pero ito na yung we can say naman although ako talaga pinaka-favorite ko pa rin ay batch 1. Iba yung parang meron siyang special place in my heart. But alam naman ng lahat ito that it was really batch 2 na talagang nag-take off ang Click. Na nandiyan na si China and Richard, Angel and Riley, and of course sila Sherwin, sila Alex from batch 1, di ba? So pero nung pumasok kayo, in the middle of batch 2 already, or you were part of crafting? A few episodes into batch 2, yeah. Mm-hmm. Actually, yung meron na naka-establish na characters. Mm-hmm. So parang meron ng template kumbaga. So, yun, parang na lang yun, parang nilaro ko na lang kung paano to work around the parameters that was already set. Mm-hmm. So yun, tapos part kayo ng yung naging shuffling na yan kasi yung pinag-usapan dyan talaga sa Click, diba? Nag-reshuffling kami ng mga love teams na noon. Mm-hmm. Na parang Charlie and Riley, Charlie and Iko. Yun ba yung original? Yeah. Hindi. Hindi. Charlie and Emil. Charlie and Emil muna. It was Angel and Miko Soto. And then, reshuffle. Revilla. Tapos, Angel and Brian Revilla. Sorry, Brian Revilla. And then, yun, si Riley na yung pinartner namin kay Angel. So anyway, I had to work with the parameters that were already set. And I mean, I was willing naman. I mean, it was a nice challenge. So ayun, and then, sakto, nag-reshuffling ng love team. Gusto ko yung character ni Charlie naman na ginawa kasi tomboy. Isang yan, teen movie trope. Yung boyish girl na i-makeover mo, tapos may in love siya, tapos magiging maganda siya, tapos mapapansin na siya ng kanyang crush. So yun. So, I was so excited to do that.
Si Emil kasi noon, di ba parang wala pang, hindi naman exactly yata ba naging sila, parang ganun, parang nagkikilig-kiligan lang until talagang may Mm-mm. nangyari kay Iko and Charlie. Yes, yeah. Mhm. Tapos, isa sa favorite ko rin na character doon, si Weng. Yeah, of Si course. Weng, I'd like to think of her as the female version of Kiko Ah, from TV. yeah. Yeah. Tapos naglaro kami dyan na parang, okay, ano ba yung way na unique? She pretends to be mayaman. Mhm. Kasi niya nun si AJ Eigenman, na rich kid. Tapos siya, poor. Para rin maiba rin from Kiko na parang walang pretensions. Ito, girl, ay naku, magpapanggap siyang mayaman siya. Ah. Tapos, ibibisto na dapat siya ni Danica, ni Cara. Tapos, Yes, ni Kara. biglang nanalo sa loto yung tatay. Woohoo! So, we had so much fun there doing that Mhm. episode. Yan ang ano, Miss Kit, hanggang ngayon, kahit noon nag-live ang click, yan ang sinasabi ko na talagang tumatak sa akin that episode na supposedly there was already a reveal na, ay, mahirap lang si Wina, na Weng siya talaga. Tapos bilang shocks, nanalo sa loto. Ay, ano yan eh, for me ewan ko, pero parang jump off point niyan was in One Day Millionaire episode ni Kiko. Oh, yeah. Gusto namin. Tapos times 100 siya. Kasi nga parang kunyari mayaman ako. Tapos, mayaman pala talaga ako. Milyonaryo talaga ako. Kasi nanalo loto tatay ko. Galing din, no? Grabe, yung pala ang kwento niyan. Tapos, naging mahirap ba para sa inyo, Miss Kit, na nagkaroon ng shuffling? Kasi yun nga, supposedly, si Weng, wala naman, bago siya napunta kay AJ, wala naman siya talaga, di ba? Kasi crush na si Wala naman. Irvin, best friend niya si Riley, pero parang hindi naman naging totoo. Yeah, pero basta ako noon, pagpasok ko, dala ko ang aking love team, love story toolkit. Tawag ko dyan, na parang meron ka ng arsenal of like parang effective na things, devices that you can use for the show. So meron kaming, I mean, if you watch your teen shows, your romance comedy, yan yung meet cute, kung paano sila una nagkita, kung paano sila una nagkakilala, ano yung handle ng love story, kung aso't pusa ba yan, na bickering, or friend zone ba yan, or may ka third party. So I had all these devices. I had all these mga arsenal na So yun, ginamit lang namin. Nilagay mo namin. Sa batch to ba, Miss Kit, meron pa rin mga pinaturn sa US sitcoms kasi or US teen dramas kasi we all know that in batch 1 hindi naman to masyadong secret, no, and if you watch it makikita mo rin naman na there were really Friends and Dawson's Creek references, even Felicity, di ba? Parang may mga ganong moments sa batch 1 pero dito sa batch 2 hindi ko alam kung hindi lang clear sa akin pero meron nagpapasok pa rin ba kayo ng mga ganong plots? Hindi na nun. Parang yeah. Siguro rin, I was doing kasi another kind of similar, na kahit kailan. Oh, you're also part of that, Miss Kit. Oh my God. Kami, with Don, I also worked under Don Michael Perez. So, baka doon namin nalagay yung Dawson's Creek, Felicity, yung mas drama kasi na yan di ba? Parang nag-graduate na doon yung mga teen shows into drama. At nalagay namin yun sa kahit kailan. Dito sa Click, it was still that teen show na molde. Mm-hmm. And parang hindi ko naman nakita na meron kaming ginaya na Ikaw, may nakita ka ba na similarity? Sa batch 2 wala ni. Sa batch 1 marami. Na in fairness, aminado naman sila doon. Pero sa batch 2 parang wala nang masyado Parang it was just more of rom-com. Yeah. Kasi si Alex and si Sherwin lang, syempre being sila yung pinakamatanda doon sa cast. Sila yung mas mature yung edgy yung love na story. Concerns nila. Yeah. Correct. Oh my God. So part din pala kayo ng kahit kailan, Miss Kit. Pupuntahan natin yan. Naku, Diyos ko, wala akong maalala. Pero nandun si Sunshine, di ba? Yeah. Hindi, ang interesting kasi na kwento dyan, yung mga papalit-palit ng bida. Iba sa season 1, biglang, merong bagong bida, may ganito. But anyway. Si Roxanne, nag-start kay Roxanne, tapos naging Sunshine, tapos napasok pa namin si Dennis Trillo sa dulo nun Nagka-Jolina pa in the middle, di ba? Yeah, right. Pero, etong Click, Miss Kit, ano yung mga aside from the Wengay plot na, yun nga, from Rich turn, ano yung pinaka, favorite ninyo? Yung mga favorite ko nga yung kay inaboye si Charlie, tapos ang ganda-ganda pa ni Angel, di ba? Tapos yun, na siya, na
Nag-makeover namin. Tapos yun. Tapos sila ni Iko. Was it hard kapag kunyari, kasi di ba nagka-batch 3 din? So, nagpasok ng bagong characters. Para sa inyo ba mahirap yung ganon pag imi-mix yung mga Hindi bagong characters hirap. into? Ano lang, siguro parang you just have to think of even more ideas, more ways, more stories that are interesting enough to engage the audience. Mhm. Saka gano'n naman talaga, parang okay, ito yung batch na to, ano naman yung kwento niya? Parang ano lang yan, parang okay, isip ka lang, ano interesting, ano yung parang matutuwa ang audience na makilala at malaman ng kwento na ito. Ganun lang naman. Hindi ka naman mauubusan ng kwento. Diba? Correct. Mhm. Ano lang naman yan. Ang puhunan mo lang naman, isip at laway. So, isip ka lang na isip. Tapos ano yan, i-pitch mo lang, ibato mo lang, di ba? Tapos nagtutulungan naman kayo. Kung hindi mag-work yan, okay, edi try again. Ganon. Correct. Yeah. Ayun na nga. Actually, yung click din, no? Isa yan sa mga parang naging, if this doesn't work, then try again. Hanggang sa mahanap yung tamang timpla. Yes, yeah, right. Mhm. Tapos, Pero may mga aalis, may mag-graduate. And actually, I think that's what I learned rin coming from TG, growing up, na yun yung talagang cycle, di ba? Ganyan talaga buhay eh. Meron talagang shelf life itong teens. Siyempre, tumatanda sila, di ba? Or tumatanda rin yung audience nila or they do other things. So, that's just the flow of things na pag umalis, tanggapin mo na lang and then here's something new which could be better or not. It's okay, di ba? Try lang, ganon. Try and try. While doing Click, you're also doing Kahit Kailan. Pero were you also doing na yung mga daily soap? Hindi pa. Oh. Hindi ko ginagawa yun. Pero yung friend ko, one of my good friends, si RG Nuevas, nag-ano na, Kit, kailangan mong pasukin ng soap. It's so much money. Then, saka ano siya talaga, it's masaya rin siya kasi it's a different beast altogether. And yun. So parang nung time na yun kasi I was always doing short form, weekly show, ganun. So parang nakaka-intimidate ang long form. Ang soap na script is 100 plus pages. 110 pages. Para ka nagsulat ng movie every week. Yeah. Yung episodic na weekly show, mga 20, 30 pages lang, di ba? So parang mas madali siyang gawin for me then. So I wasn't doing soaps yet noon. Pero yung kahit kailan kasi it's like parang a shorter version of a soap. Yeah, dahil weekly. Kasi drama siya. So I think it was my first foray into like a mas melodrama, mas So yun, it's a good intro. So Kahit Kailan, from the beginning, you were already there? No. Pumasok rin ako. Hindi rin. I think nung kay Julina yata ako pumasok. Oh. Sunshine. Tapos kinuha rin ako ni Don Michael Perez noon. Ganyan yan eh. Minsan natin sa industry na parang, okay, I like how you write. Oh, can you write also this other show? So parang, in a way, yung sinusulat mo will open doors, new doors for you. As long as masipag ka, as long as willing ka to do anything, to yung kahit na parang di ka sure kung kaya mo, pero kung fight, kung naman, di try and try. Halos similar pala ang teams ng Click and Kahit Kailan. Kasi di ba si Miss Clar din, I believe, Clarissa Estor, is with Click and with KK also. Yes, grupo namin yon, si Clarissa, si Abby Lam, Andrew. I think they're ABS now. Yan, kami yung grupo under Don Michael Perez. And then later on si Des Severino now. Also work together. Pero sa na yon, sa Love to Love na yun, at saka yung mga panghapon na namin, yung mga sininovelas. Yan. Oh my God, Miss Kit, dapat pala gumawa tayo ng din. Separate episode ng sininovela, iba na naman din yan. At kami ni Des yun. Ay, sige, Miss Kit. Kami yung mga afternoon girls. Schedule lahat. Oh my God, na-excite ako. Hindi kasi, gumawa ako ng teleserye episode. Puro prime time lang pala yung na-discuss. Like, kunyari, yung mga prime time ng ABS noon, na 90s hanggang sa napunta sa GMA, yung Spotlight, ganyan. Yun yung mga na-discuss. Pero none of the afternoon. Yun nga, ang paborito kong show ay afternoon. Oo. Naman. So, kailangan, yan. Naghahanap ako ng fan ng afternoon. Tapos si Don Michael Perez, kami yan yung grupo namin. So yun nga, ang daming naubuksan nila door sa akin kasi nga,
after I got married, parang medyo not naman semi-retired, pero I kind of like took a step back. Kasi nga, I was so focused on raising my family. Kaya ngayon, no, matatrace mo na, okay, nandun ako sa Click, nandun din ako sa Kahit Kailan, and then after that, sininovela. And it's the same group of people. Yeah, okay. Gets. Oo nga, parang kayo-kayo nga rin. Ang galing, Kami rin. Grabe. O nabanggit na kasing Kahit Kailan. So, ang pupuntahan natin na lang, yung pumalit sa Kahit Kailan, na ito na show nyo na to, at ito ang isa sa mga most successful Sunday afternoon shows. Sa haba ba naman ang itinakbo at sa daming napataob na programa. Aminin na natin, totoo naman, di ba? Na parang ang hirap tapatan nitong show na to. Love to Love. Kaninong idea ang Love to Love? So, GMA wanted to produce a show na for the afternoon na talaga na parang magandang jumping board for their artists na hindi continuing para we can hone our actors and we can try new parang love team combinations, ganon. Kaya yun yung ganon, yun yung talagang niya. Ang head writer pa niyan si Don Michael, and then eventually he was busy and then I took over. So ano yung mga stories nyo sa Love to Love natin? Yung mga matatandaan nyo na talagang nag-mark sa inyo? Actually, nakakaaliw rin kasi yung Love to Love kasi parang anything goes. Yeah. Hindi ka talaga parang na ganito lang, love story lang, period. No. Kahit anong gusto mong you think that will work. So, full force, of course, ang love story mode dito, 'di ba? Na parang nagamit ko na lahat ng mga arsenal ko. Tapos we added sometimes fantasy. Yeah. Fantasy romance. So, yung mga favorite ko episodes na yung meron kami noon na love ko si Urok. Sabi ko siya, parang George of the Jungle na Tarzan, na si Mark Hera, saka si Jenny Lynn. Di ba? Saan gagawa na, Diyos ko, parang Encino Man. Tapos meron rin kami na parang magic lipstick, na parang lusang itim na pag nagli-lipstick. Ito ba yung kay Angel, Kissing Beauty? Yes, yes. Or tama nga ba? Magic lipstick. Kissing Beauty, yes. Parang blusang itim namin. Yun, nagustuhan ko yon. Tapos meron kaming mermaid. Si Pauline Luna. Yeah. So parang ito sa new way of attacking these romance tropes. Tapos parang I was going into milieus and characters na hindi ko pa nagagawa ever kasi hindi naman ako talaga, I mean, I was just mainly doing reality based na mga characters. Ito parang something out of the box rin. Oo nga, nakakatawa. Ay, yung Kissing Beauty, favorite ko yan Kasi diba? yung season ng Love to Love na favorite ko kasi back-to-back niyan, pati yung Duet for Love. Kayo din ba naggawa na? Kami na yon. Si JR, saka si Tony. Tony ba? Yes, JR, Tony, then Jenilyn and Mark. Diba? Alam, yeah. Tapos, aliw rin kasi parang anything goes talaga. We had also like a Ding Dong and naliw rin ako dito, Ding Dong and Karel, na Ilonggo yung accent ni Karel. Tapos siya, parang yung mistaken identity na parang Mrs. Doubtfire yon. Yung ginawa naman namin. So, aliw rin, parang kang naglalaro lang. Saka magaganda yung mga titles niyan. Yung mga Rich in Love, My One to Love, ganyan. Yung kambal si Richard. Mudong sa si Elmer Gatchalian minsan pag yung dito ng GMA noon parang makita mo, isip ka naman ng title. Eto kaya ganyan. Pwede. Ganun lang. Correct. Diyan nag-umpisa ngayon. Pero was it hard doing a twin bill show? Pero mostly ba, kunyari, you're also writing the first episode, you're also writing the second episode. Team na kami. May team naman kami na naka-assign. Na, ikaw sa'yo yung first episode. Itong writer na to sa kanya yung second episode. Hindi naman. It wasn't hard. As head writer, inaano nyo, both? Yeah. Both. Tapos parang, kasi syempre kailangan mo i-traffic, di ba? Pwedeng may ginagawa dito na parang device. Diba? Kailangan makita mo rin. No, it was fun actually. Kasi parang more stories, more fun. Correct. And ilang years din yung 2008, 4, 5, 6, 3 years din, no? Grabe. Yeah. Yun ang email ko, di ba? Keep Love to Love. How did you feel when Love to Love ended? Kasi nga, it was Okay lang a naman. very beautiful show noong time na yun. Yeah.
Okay lang naman. That's life, 'di ba? May beginning, may endings, and I think kasi it's nice to end on top Mhm. na, 'di ba? Yung parang hindi mo na pipigain talaga to the last breath yung isang bagay. So it's nice to end na okay pa. Ganda So ganun din. yun ang reality ng TV eh. It's just so impermanent, not like a movie na, 'di ba, forever. Ang TV kasi, I mean, ako I don't have like big ideas, I mean, big expectations. TV is so impermanent. So, Mhm. and it comes and it goes, ganun. Pero if you write good enough stories, it stays naman with your audience, 'di Yeah. ba? And in fairness to love, ano siya, di ba? Win-win situation siya for the network, for the ano. Kasi kahit hindi siya mag-rate, ang gandang ano nun eh, platform to Yes. see kung sino yung mga next na pwede mong i-ano, di ba? Tapos ano siya, love team based. Na alam mo naman natin ang Pinoy audience, gusto nila love team, 'di ba? Gusto nila na okay, gusto nila makilig, gusto nila makita yung mga pairs na kanilang i-support. Mhm. So yun. Tapos, ito na nga yung last na parang ano ulit, no, nag-series. Kasi for a long time, nagkaroon na ng Dear Friend, di ba? Yung ano naman, letter-based na mga with Yeah. Jolina and Marvin. And then, finally, bumalik, no? Ito na. I think ito na yung mga modern times yun, no? First time in Twin Hearts. Yeah. Mhm. Ano na yan? Mid-2000s. Yes. Oh. Twin Hearts is 2010. Mhm. So this is First like time for me, also, di ba? first time was also mga around the time. Yeah. So it's a totally new generation na ng teens. Gen Z na sila. I think Gen Z na sila. Hindi na yung millennials. Tama ba? Parang, yeah. Kasi mga ano, Diba? 90, ano na. Oo. Yeah, Gen Z na. Gen Z na to. Tapos at this point, I was doing Twin Hearts. I was already doing soaps. Nag-long form storytelling na ako. So at this point, I was more confident. At saka I was keen on doing a more sticky long arc na for the bidas. Na from TGIS na episodic yon. Ito parang tingin ko dapat may long arc na tong at least for the bidas. So, ang ginawa naming anchor dito, we're sisters, si Bea Benene at saka si Barbie Forteza. Yeah. Yun. Tapos, ang plus one niya, ito na, ang Breakfast Club. Oh, Isip ito ko, na yon. magandang plus one. Magandang plus one. Tapos isip ko yung Breakfast Club. It's one of my favorite teen movies from the 80s. Ang Breakfast Club kasi, sa mga hindi nakakapanood pa, yung Breakfast Club kasi is about these mga pasaway, mga students na teen rebels in detention. Sa States kasi, pag meron kang ginawa na parang misdemeanor, you have to stay after school and do detention. So, dun ka sa isang classroom, gawin mo yung homework mo, hindi ka pa pwedeng umuwi. So, parang yun ang punishment. So, yun ang Breakfast Club na parang itong mga pasaway, nagsama-sama. Tapos, ano yung adventures nila? So, isip ko, oh my God, for a change, yun ang gawin natin dito sa Twin Hearts. Mga pasaway to na nagkasama-sama sa isang boot camp. At doon sila nag-bond. And then, when they go back to school, barkada na sila. Yun. So, I kind of went against the grain na yung usual ko na TGIS, click na squeaky clean yung mga archetypes na characters. I felt kasi na itong Gen Z, itong generation na bago, mas sila parang mas shrewd sila. Hindi mo sila mabobola. Medyo may independent thinker sila. Pag may binigay ka na hindi naman kami ganyan. So parang I felt like I had to like kind of represent rin some kind of their like thinking, ganon. So, ayun, pinasa ko pa rin yung archetypes, pero etong mga twins, hindi sila part ng mga cliques ng mga archetypes na ito. They're outsiders. So I think it was something new at that time. So yun. Medyo siya challenge kasi hello, tanda na ako noon I mean, I was already in my 40s. So I had to interview yung mga anak ng kaibigan ko na mga Gen Z.
Kasi literally, I had to like, sinachat ko yung mga bagets na parang, hey, so how do you like, how do you talk? What do you say? How do you say you're sad? Oh, I'm emo. Yung mga ganon. Yung mga IKR, yung mga ganon. So, nilista talaga nila for me kung ano yung mga terms that they use. Para rin naman, yung lingo nila, kuha ko rin. So, yun. Galing. Kaya din, very rin ang characterization yan nung 8 na teens, di ba? Iba-iba din talaga sila. Pero yun, set na yung love teams noon. Barbie and Josh, Bea and Jake, di ba? Pero dami rin si Kylie and I think Derek. Yeah, si Preston, Ken-chan. Yeah. Correct. Did you expect? Kasi di ba originally 8 weeks lang dapat yung Twin Hearts and then 2 years. Ganun na naman. I expected it. I knew I had a hit. Confident. Kasi hindi kasi the group just gelled together. Tapos ang sarap nilang panoorin. And yun, parang it's been a while since we've done anything like this. So I think the audience felt that void. And parang it's a new generation. So bago rin to sa kanila. So, ayun, na-excite sila. So kaya din, prepared na yung arcs nyo talaga for the characters. Parang alam mo na, hindi lang hanggang 8 week or 8 episode itong gagawin natin. Kaya rin sticky kasi we have sisters na they didn't grow up together. Tapos ngayon parang magkakakilala pa lang sila, 'di ba? Yung ganon. So, parang merong ganong drama rin. Yes. In fairness din sa success talaga ng Twin Hearts. Ano ang favorite mo dyan, Miss Kit? Mga favorite plots or favorite moments? Ang nag-stick talaga dyan, si Barbie and Josh, no? Tapos merong part pala dyan na nagkaroon pa ng Kiko Estrada, di ba? Na may sakit pala. Kiko Estrada, at saka si Hiro Magalona. Pero ang best part niyan, yun nga. Nagtagal siya ng ganun, kahaba. Yeah. I think ang isa rin nag-mark for me, may prom episode rin kami niyan. Oh yeah. I Kasi I had that. na parang, dapat meron tayong prom episode. Dapat yung gano'n. Meron pa rin kami ng mga nakaposte na mga events that I felt na part pa rin ng buhay ng teens. At gusto rin balikan ng mga nanay nila. Tulad ko, na nanay na naman. Kasi oo nga, medyo ganyang age din ang anak ninyo. Yes. Yeah. He's slightly younger. Pero Oo nga, nagaling. So parang din. Ito na yung mga iba yung baby naman on TV. Itong mga characters na ito. Yeah. Grabe. At saka yung mga names naman dyan, pinattern nyo sa kanila. Si Barbie, Bambi. Yeah, and then si Josh. And then si Bea is Belinda, Belle. And then Jacob, si Jake. Yeah. Kaya ako na-realize yan kasi meron talagang meron akong kakilala talaga na Jacob. Siya talaga. Talaga. Eto, Miss Kit, how do you feel about being part talaga ng mga naging growth ng mga teen actors na na-handle nyo? Kasi yun nga ang galing, since kayo yung teen show writer, sa inyo nagti-take off ang mga career nila and then you will know who will work, who will not. Ako naman, I don't want to take credit for anything like that. But it feels good to be on the front row. Parang front row seats ako dun sa watching them grow. And and excel and like reach where they, yung heights nila. At saka nakakaaliw rin kasi parang, makikita mo rin kung paano nila na-build yung confidence nila. Tapos makikita mo rin through the years at may reinforce rin yung importance nung that good behavior, yung pagiging masipag is rewarded. Tapos yung ma-admire mo rin yung those who stay talaga at talagang focus at saka motivated sa kanilang career. Yung mga may work ethics, may good values. Yung ma-appreciate mo talaga sila. Makikita mo rin kasi paano nila pinaghirapan rin. Kasi marami rin artists come and go, diba? Tapos makikita mo rin kasi what it takes to stay. It's grit talaga, hard work. Hindi lang pwedeng swerte-swerte. So, umpisa siguro, like, pag teen ka pa lang, ganon, swerte ka. Parang, na naging part ka nito. Pero, that's just the beginning. It's up to you rin kung what you'll make out of it, diba? Correct, yes. Yeah.
And at least most of the teens from Twin Hearts, no? Talagang nag-take off ang mga career. At hanggang Oh, ngayon, I'm happy for them. Tapos pag nakikita ko sa media con, hi, Miss Kit, yan si Barbie. Yung, nakakaaliw rin. Kasi nga, I celebrate their success and achievements with them. correct. Nakakatuwa. And the last, of course, ang ganda na, nag-full circle. Kasi parang ito na yung huling youth-oriented show of this kind na ginawa ninyo, no? And I think that was also GMA's last. Teen Gen. Teen Gen also. Pero short lang yung Teen Gen eh. Mm-hmm. Hindi rin tumagal eh. Pero nandun si Thea, nandun si Jeric, si Wancho, 'di ba? Nakakaaliw rin. Yan, nakikita ko pa rin yung mga yan. So, nung time nagagawa kayo ng Teen Gen, Miss Kit, kasi yun na nga, parang nagpo-full circle na yung youth-oriented show career ninyo, ano? Parang, na-feel nyo, naisip nyo parang one day na it's time for a sequel? Kasi parang hindi natatapos yung, parang people were still asking about TG even after all these years. So it felt like they were still parang may gusto pa nilang ituloy yung kwento. Siguro nabitin din sila kasi kay Peachy and Wax and that story siguro, 'di ba? So parang gusto rin nilang magkaroon ng ng continuation and in a way closure. Mm-hmm. 'Di ba? Kaya sa dulo nga, 'di ba? Nagpakasal na sila kasi nga yun na yung closure na gusto nila. Na nabigay namin. Galing nga, talagang binigay naman ninyo, no? Pero, paano niya inisip yan, Miss Kit, saan magti-take off? If you can still remember, na... Yeah. Nag-usap kami ni Mark. We planned it talaga na, gawin natin silang neighbors. Ganito na yung nila. Tapos yung mga anak naman nila magkakagusto. Tapos maganda na bickering neighbors sila sa umpisa. Ganon. Para hindi naman typical na, syempre ayaw naman namin na serious na parang they're pining for each other. Diba? So, pag-awayin muna namin para naman paghirapan muna nila. Yun. Correct. Na-earn naman. Diba? Galing. Yeah. Yung sa Teen Gen ba, coming from the ba yan? The last talaga of growing up or in-regard nyo din yung do you remember the GMA Love Stories na episode? Pero hindi ko kasi sinulat yun eh. So, okay. It was a different person who wrote it? Oo. Mm-hmm. Yeah. So, hindi ko siya alam. Hindi na namin siya tinouch on. Kasi parang, ang jumping board talaga, pinanggalingan niya yung growing up. Last episode of growing up. Pero at least, diba, ang galing. So talagang minake sure nyo din na dyan, ibibigay nyo na yung hindi na ibigay. Kakasal na sila dapat, diba? Oo. Kahit ang kasal nila, kung ano-ano nangyari, nasira ang music, Pero maganda, diba? It might be you pa rin. Yes, of course naman. Kanta. And then yun na nga, may mga anak-anak na. Dito naman, ang ganda din, no, na ipasok nyo na dyan yung mga K-pop, yung mga uso nung time na yun. Yes, yeah. Mm-hmm. Kasi syempre nga, you have to keep up with the times. So, kailangan ko ano na yung uso, ganon. Pero ngayon, Miss Kit, do you miss doing youth-oriented shows? Do you dream that sana one day, these shows will return? Yeah, I miss doing it. Pero siguro, has to be the right time, siguro, and has to be the right ingredients, tingin ko. I think it'll work pag, when all the elements are right. Hindi ko naman minamadali yun. Pag kailangan na, if it's the right time, it's gonna be the right time, tingin ko. But I think personally, it's going to parang cycle siya. Parang meron at magkakaroon ng teen show. Kasi I think yung nostalgia ng teen shows and movies, iba rin yung nadadala niya sa'yo, di ba? Yung feel good, yung reminiscing na nostalgic feel ng TG, ng Click, ng Twin Hearts. Iba rin Iba rin yung nadadala niya sa'yo. It's like, I don't know if it's good nga kasi it's an idealized depiction of the past. Idealized na not necessarily real, di ba? Pero it makes you think of your memories nung teenage years na you're so silly, you're so young, ganon, tas medyo glossed over na, diba? I think meron pa ring need for that. Lalo na ngayon after the pandemic, parang ang sarap na to think of happy times, happy memories, ganon. And I think it's nice na yung present na teens will also have their own show representing characters that will echo who they are.
and what their dreams are, what their concerns are, gano'n. Na ma-portray pa rin yung teen experience naman nila. Sorry, Miss Kit, ito nakalimutan ko tanongin for Teen Gen. Bakit ang ginamit yung dito, template ay the Meteor Garden template na merong 4 boys and Iba rin kasi siya. Ibang trope rin yan. At yung trope na yan is not coming from the American na 'di ba? This is Asian, 'di ba? Yung Dao Ming Su, yung Boys Over Flowers, 'di ba? It felt unique also to the Asian experience and the Asian landscape. Yun. Kaya yun, ginawa namin ganun. Actually, first time niya yan no? Na yan ang ginawa niyong take off for the teens. Yeah, oo. Kaya iba rin, 'di ba? Team Guapo kasi coming from TG. Diba? Yeah. Pero, cute naman si Jerry, cute naman si Wancho. Sino ba nandun? In the middle, laging si Mikoy, di ba? Kasi someone had to leave. Then si Abel. Yeah. With Teen Gen, do you still see another TGIS? Parang magkakaroon pa ba ng sequel? Kasi yun nga naisa rin yun na yung book ni TG at saka ni Joaquin doon. So parang, tapos yun nga, nagkaroon na ng mga ibang characters. Pero, do you still see a possibility na the group will still get together in a TGIS setting? This is our old cast? Yeah. The original? The original. Yeah. I mean, why not, diba? I mean, kung meron talagang, if you build it, diba? They will come. So, I hope meron, diba? Sana. I think talaga kasi nga may clamor and syempre nababasa ko naman yung mga posts ng mga tao. Parang, yeah, of course, why not, diba? If we can. Punta na lang tayo sa States, Karen. Charing! Siya pa yung pinuntahan, diba? O parang yung mga setting. Hindi yata kasi nag-out of country ba ang TG, no? Hindi. Nag-Boracay. lang ang sinuwerte. Nako, I read that, Miss Kit. Ano nyo? Parting message or last message to the viewers of all your youth-oriented shows na hindi nila nakalimutan from TGIS to Click to Love to Twin Hearts to Teen Gen and all the other youth-oriented shows na nagawa ninyo. Siguro baon ko na lang na parang I realized na kahit ilang generations pa yung dumaan, we're not that different from each other. I mean, one generation to the next. Kasi universal pa rin naman yung yung mga themes nitong teen shows. Yung nangyayari sa kanila doon, nangyayari at mangyayari pa rin. Kasi you all go through a lot of mga awkward, thrilling, life-defining moments in your teens, 'di ba? At talagang yun, parang ang sarap panoorin pa rin yun at isip-isipin. Kaya tingin ko, kaya yun siguro yung magic niya. So, it's nice to relive those moments. And in a way, you also feel young. Kahit na hindi ka na young. Sana, Miss Kit, no? Love to Love naman ang i-upload ng GMA sa YouTube. Oo nga. Sa YouTube, yeah. Tanungin ko nga sila. Nandiyan naman ang Click. At saka tapusin na nila yung Click. Biniti na naman tayo. Oo nga. Oo. Parang TG Pero at least naman yung TG Batch 1 is complete. Although may mga missing tapes. Ang hinahanap na yung Batch 2 no? Yun talaga yung... Yeah. Yun yung kulang yata. I don't know. Feeling ko din na nila nahanap kasi... Yeah. Sa Fox Filipino din doon nagtapos Sa Putol. Heart of Asia doon nagtapos. Sa Putol. Pero kayo kung panoorin kasi, iba na yung scoring. Correct. Buti nga sa Click Batch 1 na preserve nila Kasi, talaga? Yeah, sa Batch 1. I think because hindi inere sa international. Pero yung Batch 2 ngayon, pinalitan. Baka may plans na Heart of Asia. Kawawa naman yung Batch 1, yung Batch 2 lang yun. Pero parang kayang mag-stand still ng Batch 2 mas maganda hindi, maganda rin yung songs ng Batch 2, pero tingin ko yung 1 kasi siguro mas nagmarka yung mga songs nila, di ba? Yun nga, iniisip ko nga yung mga kanta sa OBB. Ano mga OBB songs ng Batch 2? Yung Best Things in Life Are Free. Tsaka Just Got Lucky. Diba? With that, Miss Kit, thank you so much. Thank you so much, I really enjoyed this. Thank you so much, Miss Kit. And thank you, Jimpy. Sa viewers naman natin, I'm sure naman kayo ay nag-enjoy na in one way or another. Naging fan kayo ng ating mga Kasi diba? Ay, sa aming kwentuhan. Yes. Sa mga youth-oriented show.
kayo ay mga nag-enjoy. So ito na yung mga kwento sa likod noon na mga nakapanood nyo lang, di ba? And sa lahat ng listeners natin, kung meron kayong mga masasuggest na topics, pero kami ni Miss Kit, pinaplano na namin ang aming next collab. Charot! So, Yeah! Watch out for comment that. na lang sa ating Instagram and Twitter at Rewind Podcast. And of course, mag-listen every Saturday dito lang sa Rewind, a Throwback Podcast. Bye everyone and be kind.